Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. So ngayon po ay nakaraan na ang Pasko at kung maaalala natin ay ipinangako ng gobyerno ng administrasyon na bago magpasko ay may mga mataas opisyal ng pamahalaan ang sigurado magpapasko sa kulungan. Pero nakalulungkot dahil sa mga nakaraang araw o bago magpasko ay mga opisyal lamang o mga dating opisyal lamang ng DPWH ang nakasuhan at nakulong ngayon sa sa nang dahil sa flood control. So marami ngayon ang mga ang mga sikat na journalista ang nagsasabi na para bagang nambubudol lamang ang administrasyon. So ano ba ang palagay ng mga pangkaraniwan? So, obserbahan po natin at magbabalik tanaw po tayo. Ako naman na nangako sa Pangulong Bongbong Marcos na bago magpasko ay sigurado may matataas na opisyal ng gobyerno ang makukulong. Pero katulad po ng naobserbahan ninyo, nakatapos na ang Pasko. At ilang araw na lamang ay pagdiriwang na natin ang pagpasok ng bagong taon pero wala pa rin matataas na opisyal ng ating pamahalaan ang ika nga nakukulong. Ang isa sa mga inaasahan, syempre, nating mapakaraniwang tao ay makasuhan at ika nga maaresto si Representative Martin Romualdez, pero meron akong nabasa sa social media, hindi nga lamang po kumpirmado, pero parang yung nabasa ko ay itong mga nag-iimbestiga sa mga maanumalyang korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno ay di umano ay walang kinalaman si Martin Romualdez. At kung inyo rin mapapansin, itong mga nakalipas na panahon ay hindi visible si Martin Romualdez at hindi man lang siya nababanggit sa mainstream media. So, ako ang obserbasyon ko lamang po dito mga amo ay may mga makakapangyarihang mga tao both sa mainstream media at sa pamahalaan ang pilit na ika nga pinoproteksyonan, di ba? Tapatan na ho, dahil syempre iniisip nila na kaya nila palapigin itong sitwasyon na to at ang isa po sa kanilang tinututukan ngayon ay ito pong pagpanaw ni dating Yusek Catalino Cabral at ngayon po ay dito umiikot ang investigasyon ng mga maanumalyang korupsyon o ang partikular ay itong mga flood control projects sa pagkatao ni Yusek Cabral. At binanggit ko na rin po ito doon sa aking last video na kung saan sinabi ko na para bang may mga matataas na tao ang ika nga ay nagsususo na palabasin o parang gamitin na itong sinamayapang Yusek Cabral bilang fall guy dito sa mga korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Hindi ko lang alam kung napapansin po ninyo pero doon ang direksyong tinatahak ngayon ng investigasyon o sarsuela. Depende na sa kung ano ang gusto niyo ituring dito sa mga nangyayari na to. Ako ang nakikita ko mga amo dito, doon na ang punta niya. Dahil itong mga key figures, ika nga na nabanggit nung una sa Blue Ribbon Committee ng Senado, ng mga congressman at mga senador, ay hindi na masyadong nababanggit ngayon dito sa mga investigasyon at
ibinabalita sa mainstream media katulad na nga po ni Martin Romualdez. At ang ikinakatakot ko dito ay yung mga binanggit na kongresista, mga politiko, mga mataas siya ng ating pamahalaan ay ika nga ay nabibigyan ng sapat na panahon para either makapag-handa, hanap na ikakatwiran o dili kaya ay makatakas. Katulad ng ginawa ni dating Representative Sal. At inyong mapapansin, medyo tahimik ngayon, Chaldico. So para bang ang nakikita ko ng senaryo dito ay ito ng si dating Yusek Cabral na ang ika nga isasalo lahat ng mga akusasyon. Dahil syempre, alam naman natin na namayapa na siya at hindi niya na kaya pagtanggol at tindakan. At ang isa ko pang napapansin, itong si Representative Leviste ay marami ang magsasabi na nagiging katuwang siya para sa kapatbagan para mga politiko na nakinabang dito sa korupsyon na to ay medyo pinagdududahan ko din. Dahil, masyadong ika nga lapat na lapat, ika nga, yung kanyang mga ebidensya, mga dokumento na di umano ay ibinigay sa kanya o ipinagkatiwala sa kanya ni Yusek Cabral at ika nga parang tumutugma doon sa aking iniisip na para bang ang direksyong tatahakin nga nito ay kay Yusek Cabral lahat ibibintang itong mga anomalya na to. Di ho ba? Dahil binibuild up nila na si Yusek Cabral ang nakakaalam lahat ng mga proyekto ng DPWH at kung sino-sino kung ano-ano mga distrito ang ika nga ay mga pinagbigyan niya, mga nag-request ng mga maanumalya proyekto na may kinalaman sa korupsyon. Hindi ko sinisiraan si Representative Leviste. Ang sinasabi ko lamang ay nakakapagduda itong kanyang mga pahayag. At may binanggit pa siya na dahil ginreticize siya kung bakit ngayon lang niya inilabas itong mga di umano na mga listahan niya na ibinigay sa kanya o ipinagkatiwala sa kanya ni Yusek Cabral at bakit hindi niya isinuwalat ng mga kaagahan ng investigasyon at para bang may ika nga may padrama pa siyang sinabi na kaya lang daw niya, ewan ko lang, itama niyo ako mga amo, pero kaya lang daw niya ngayon inilabas itong mga listahan na to dahil parang pinakot siya ng kanyang kung sino man sa kamara na kapag siya ay ika nga ng gulo, nilabas itong mga listahan na to, ay maiipit ang ika nga ang pondo para sa kanyang distrito. So doon pala nagdududa na ako kung talagang ang habol ika nga ng isang tao ay katotohanan at ika nga makapagsilbi ng maayos sa kanyang nasasakupan, hindi ba matatawag ding pagsisilbi sa iyong mga nasasakupan ang pagsasabi ng totoo? Hindi ho ba? At kung ang pondo naman na sinasabi niyang iipitin kung siya ay magsasalita, ang kanyang ikakatwiran, masyadong mababaw na katwiran yon. Dahil alam ko, taon-taon dapat may pondo ang isang distrito, may proyekto ang isang distrito, ma-delay man yan o hindi, kailangang ibigay yan sa bawat distrito. Kaya yung sinasabi ni Representative Leviste ay parang mababaw ang kanyang katwiran at bakit hindi niya idinidiin si Representative Martin Romualdez. Bakit? Dahil meron na siyang tugtog na sinasayaw ngayon
o meron na siyang ika nga kanta na gusto niyang ibenta sa ating mga mamamayan, sa ating mga paparatigan. Nagtatanong lamang po ako. Ang aking dalangin sana hindi ganon ang kanyang gustong mangyari. Na siya ay talagang nasa panig ng katotohanan. Di ba? Lahat naman tayo, nais natin yan. Pero, mabalik tayo dito sa mga pangako ng Pangulo. Di ba sinabi niya na bago magpasko o may magpapasko na matataas sa kulungan. Nasa na ngayon yun? Bakit puro mga maliliit na isda lamang ang nakukulong? At ito rin ang una ng ilang mga kritiko. Nasaan na yung mga congressman? Nasaan na yung mga senador? At bakit itong mga senador na ika nga namuno doon sa 2025 national budget isang naaabsuelto? Hindi ho ba? At bakit parang hindi masyadong tinutulig siya ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon ang Kamara? Napapansin niyo po ba yun, mga amo? Parang iba na lamang, parang ano na lang, parang nanluluko na lamang o parang binubudol na nga tayo ng Pangulo dahil ngayon iba naman ang litaan niya. Sinisiguro daw niya na may makukulong na mga matataas na opisyal. Anong departamento kaya yun? Anong ahensya kaya ng gobyerno yun? Baka puro DPWH lang, wala ng kongresista at wala ng mga senador. Hindi ho ba? Garantisadong may mga nakinabang po dyan. Alam po yan. Nakakalungkot lamang kung isipin na miski sa punto de vista ko, para bagang ika nga lumalamlam na yung pagnanais natin na maiayos ang ating gobyerno. Dahil lahat halos, mangilan-ngilan na lamang po ang tumututok dito. Lahat ng ibang mga ika nga mga pangalang journalist, mga sikat na nagbo-broadcast ng mga balita ay para bang ika nga masyado nang bumababa. Hindi ba? Hindi na sila naghahangad ng ika nga mga politiko. Sana mapansin po natin yan dahil katulad po ng sinasabi ko, pa, kung hindi tayo o kung hindi natin kaya magpatulong ng mga matataas na opisyal ni mga kongresista at mga senador, ang korupsyon po sa ating bansa ay magpapatuloy lang. Maaaring magbago ito ng pangalan ng anyo, pero korupsyon pa rin po ito na magaganap sa ating bansa. At ang isa na nga po dito ay yung mga cash assistance na hindi masyadong binibigyang pansin ng mainstream media. Di ba? Isang anyo ng korupsyon na sinasabi ng ilang mga kritiko at eksperto na napakadaling kunin, napakadaling nakawit. Kaya yung mga ika nga litaan niya ng mga ilang mga primo na sinasabi nila parang nabubudol na tayo, ayan na po ang resulta. Nakakita na po sila ng fall guy, ika nga, na pwede nilang pagbintangan, ibuntun lahat ng sisi, at ika nga gawin na naman tayo. So, ang maipapayo ko lamang po sa ating mga amo ay maging mapagmatsyad po tayo. Tandaan po natin na ang mga empleyado, yung mga empleyado ng DPWH na yan, yung mga opisyal ng DPWH na yan, ay hindi makapag lulunsad ng isang malawakang korupsyon
kung hindi po alam yan o walang paspas ng mga politiko inilagay po natin sa posisyon. Sila na rin po ang nagbubukay sa kanilang sarili na hindi kayang gawin ng mga tao na yan ang malawakang korupsyon na yan kung walang mga politikong involved. So kinakailangan po natin magbantay at medyo naiinis po ako dahil nauulit na naman itong sistema na to na kung saan bukod sa nabubudol na tayo, ginagawa pa po tayong mga tanga ng ating mga pinuno na dapat ay hindi mangyari. So dapat lagi tayo maging mapagmantyaw. So dito ko muna po tatapusin ng video na to at nasusunod ko pa po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.